Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi kung anong oras mo ito pinapanood. We are the BSIT2E ng Baliog Polytechnic College. I'm Mr. Craig Diaz Junicio. Ako nga pala si Franco Rafael Esmaga. My name is Jerwin Arcega. My name is Mike Adrian and de la Cruz. My name is Melanie Ganel. Siyempre, I'm John Bolsero from BSIT2E. For today's podcast, we will talk about how will we promote gender and sex equality here in our nation. So what's the question? Ano yung isa na naiisip mong topic para mai-promote natin yung gender and sex equality? From the basic, no? I think sa bahay, unang may implement ang fair gender roles. I think there's no one answer fits all to that question. Regarding sa bahay, since yan ang pinakasimula kung saan natin may apply or mapag-aaralan ng fair gender roles, let's say, sa ating mga magulang, generally, ang mga tatay ang breadwinner and ang nanay naman ang tumatanggap lang ng sweldo. So, buong ibinibigay ni tatay ang sweldo kay nanay, tapos si nanay ang bahala sa budgeting. Nowadays, kung i-relate natin yung situation sa era ngayon, I don't think na ganun pa rin yung nangyayari. It's actually a much better way kasi hindi lang si tatay o yung mga tatay natin ang breadwinner. O yung mga nanay natin, kumikilos din sila para mag-produce ng income for the family. So, combined hard-earned salary ng both parents, which is better para mas i-provide pa ng family or ng parents natin yung mga needs natin. Especially nowadays, because of inflation, ang daming expenses. So, kahit na sabihin na you have a budget for the entire week, I think hindi yun sapat. Lalo na kapag pupunta ang nanay sa market, and because of the high cost of every produce sa market, hindi rin magkakasya. So, nandiyan si nanay para backupan yung sweldo ni tatay. So, yun namang sinagot ko na yun is hindi naman sa akin na nag-a-apply. I think sa inyo din naman. Tama ba? Yes, po. Right. So, when it comes to household chores, so pag anuhin natin na, bigyan natin ng differences between the household chores in the old era, or let's say golden era, and the new era. So, when we say golden era, yun yung mga around 90s, 80s, yung mga era ko. So, dati kami, strict yung dati ko kasi, kailangan yung kapatid ko lalaki, siya yung mag-iigib, siya yung magpapastol ng mga kambing namin, tapos kami mga babae naman sa bahay na naglilinis, nagsasampay ng mga damit na nilaban ni nanay. Then, halili kami mga babae sa paghuhugas ng pinggan. So, ngayon, since isa lang naman kasi yung anak ko, lalaki lang siya. So, lahat ng chores, itinuturo ko sa kanya. Para sabi ko sa kanya, pag nag-asawa ka, hindi ka mahihirapan, hindi yung pang-lalaking chores lang ang alam mo. Which is, points yun para sa mga babae na pipili kung sino gusto nila mapangasawa. Siyempre, as a woman, gusto kong mapangasawa yung lalaki na kaya lahat gawin. It's either female roles or male roles. Then, budgeting, I think na-mention ko na yun nga, yung tatay natin ang main breadwinner before. So, ngayon, naman yung makabagong pamamaraan sa pamilya namin na hindi lang yung asawa ko rin ang kumikilos or may source of income. Actually, sa aming dalawa, ako pa yung mas maraming sources of income. So, I can say na I can stand on my own financially. But then, of course, since partner kami, so pinagko-combine namin. So, I think to wrap it up, I think open communication will be the solution to this para magkaroon ng fair gender roles sa mismong bahay muna. So, nasagot ko ba yung question mo, Mr. Rose? Ang linaw, ang lalim ng topic. No, I completely agree dun sa sinabi niya. Kasi ako, as a man, dito sa amin, sa bahay, actually, kung paano niya ni-raise yung anak niya na lalaki, actually, ganun din ako ni-raise ng magulang ko. Like, hindi pa pwede na
porke lalaki ka, magtatrabaho ka lang, porke lalaki ka, dapat lang is magtatrabaho ng umaga, tapos ano ka na, slack off ka na sa gabi. Hindi pa pwede yung ganun, like ako kasi, para sa akin, ako tinuruan ako maglaba, maglinis ng bahay, and ayun, hanggang sa naging role ko na. Tapos pagkakaya kong lutuin yung ulam na hindi lutuin, so ayun na, kinukuha ko na. For our next topic, pagka nakakita tayo ng kulay, ano una nating naiisip pagka blue yung nakita natin? Pag yung color, puro pang lalaki yun. Oh, kanilaki. And pagka naman pink, Siyempre, babae yan. babae. So speaking of mga kulay-kulay, so for our next topic is race and color discrimination na itatakan ngayon sa atin ni Sir Jerwin. Alam niyo ba na para sa akin, ang race of color discrimination ay isang seryosong issue sa lipunan. It's not just a violation of human rights, isang pangyayari na kawalan ng human at respeto sa bawat individual. Ito ay nagdadala ng stereotypes, prejudices at biases na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ito. Ang lahat ng tao ay may equal na halaga, without karapatan to live with dignity and respect. Hindi dapat batayan ang kulay ng kanilang balat o lahi to judge. Mahalaga na ipagtanggol at isulong ang education kampanya laban sa racial discrimination. Para sa'yo, tama bang isipin palagi natin na panglalaki lang ang blue and pangbabae ang pink? Para sa akin, hindi. Bakit hindi? Nagsusuot ka ba ng pink na t-shirt? Opo. Bakit? How do you feel kapag nakasuot ka ng pink? Meron ba mga I feel tumitingin sa'yo? comfortable ka nasuotin yun na walang halong iyak. So you're confident in pink? Opo. So sa inyo, sino ang nagsusuot ng pink or pastel colors? Actually, Actually ako meron akong pink Sobra na ako eh. color violet na sapatos. Yun yung kadalasang ginagamit ko pag nag-basketball ako. Wow. So sa akin naman, yung asawa ko, pink yung ilan sa mga t-shirts niya. And I think na bilang babae, kapag nakita ko ng lalaki na naka-pink, he looks cool, he looks confident. So I don't base a man's personality or gender sa kulay ng suot nila. So hindi ko sinasabi na ay parang gay siya kasi naka-pink siya. Yan. Malinis yung tingin ko sa lalaki na naka-pastel color. For our next topic, pagka lumalabas tayo ng bahay, kunyari naiihi tayo, need natin puntahan tong place na to eh. Sa tingin nyo, ano yung tinutukoy ko dito sa place na to? Sige, Ate Melanie. Well, for CR, Well, CR, yan. Speaking of CR. So for our next topic is gender-neutral restroom na itatakal sa atin ni Sir JP. Gender neutral restroom, di ba? Para sa akin, malaki yung mai-contribute nito sa gender sex equality, di ba? Kasi nga, di ba, pamilyar naman tayo sa restroom na for male at female lang, di ba? So yung gender neutral restroom kasi, pwede siya sa lahat. Yes. So, bakit nga ba maganda to? Itong idea na to at bakit importante siya? So, first of all, gender neutral restroom are all about inclusivity. So, it's like a safe space. Safe space ng mga tao yan. Safe space din para sa syempre, para sa lahat. It means kasama LGBT. Kaso ang isa sa Ganun. problema dito, paano natin mako-convince yung part ng society na, kunyari ako as a man, okay lang naman sa akin na merong gay na mag-CR sa, pero yung ibang tao, Ayun. yung problema. Ayun nga. So, kung mayroon kasi tayong gender neutral restroom, mapipigilan din natin yung discrimination. Naalala niyo ba yung balita noong 2019 nata yun? Yung isang trans woman na, napusasan na siya eh. Kasi nagreklamo ata yung babae yung sa may CR. Parang, hindi niya na feel na komportable na may ganun na LGBT dito sila. Actually, meron din ako nakita sa news. Sa ibang bansa siya eh. Sobrang lala nung nangyari. Kumbaga, merong gay na nag-CR sa male na bathroom, public.
makita nung ibang lalaki, binugbog. Yun kaya nga maganda itong restroom na to para nga mapigilan natin yung mga ganun. Oo, parang issue. At kasi ito pa, ito yung pinakamaganda talaga dito eh. Parang mapipigilan natin yung stereotype. Yung gano'n kasi, yung gender neutral restroom na to, ano siya, di ba nga, pwede nga siya sa lahat. So, parang china-challenge natin na inaalis na natin yung stereotype. Kapag meron tayo nito, parang same lang. Pantay lang yung tingin natin sa sarili natin eh. Yes. Ganitong restroom. Ako, nakakita na ako ng ganyang restroom sa STI. Hindi naman totally ganyan yung idea. Meron silang allotted space doon na for LGBT. Meron pa nga silang plug doon ng sa pinaka-restroom. And ganun din sa babae. Although hindi ko makikita yung restroom ng babae kasi bawal kami doon. Pero ganun yun, parehas merong naka-allotted para sa LGBT community. So doon talagang walang discrimination about sa gender. For our last topic, pagka nakakita tayo ng ang tao is naka-gown, involve yung singsing. Ano yung naiisip natin? Siyempre, kasalan yan. Ayun, kasalan. So, Importanteng parte ng buhay ng tao yan. Oo. Di kayo na ba dito sa Pilipinas yung same-sex marriage? Sa pagkakaalam ko, hindi pa. Ayun. Yung ilang bansa pa lang siguro yung naliligaw. Oo. Pagkakaalam ko, Australia. Alam ko rin. And I don't think na ma-legalize siya soon dahil napaka-religious natin. So, majority ng Pinoy ay Catholic at hindi nakayaan ng Paris Church na magkaroon ng legalization yung pagkakasal sa same-sex marriage. Our next topic kasi is same-sex marriage. Na itatakal ngayon sa atin ni Sir Mike. So, Sir Mike, Ang legalization of same-sex marriage. Step to kasi ito na para ma-enhance natin tsaka ma-achieve natin yung gender and sex equality. Kaso nga, sabi ni Ate Melanie na mahirap talaga to. No? Mahirap to kasi most of population ng bansa natin, Katoliko. Pero malaki kasi yung epekto na ito para sa LGBTQ plus individuals. Kasi right of choice nila yun. Halimbawa na lang, si Juan at si Pedro, homosexual partner sila. Nagmamahalan sila and dedicated to equal. Pero wala silang access sa legal protection and benefits na nakukuha sa marriage. Hindi katulad ng mga heterosexual couples na nakakuha. Pero kung malilegalize natin yung same-sex marriage, mapapakita natin sa lahat na under the law, everyone bias yung law natin. Tapos, naniniwala kasi ako na ang pag-ibig, walang pinipiling kasarian yan. It knows no boundaries and should never be confined and restricted based on who we are or who we love. Love is a universal force that connects us all. Kung ipagkakait natin sa kanila yung karapatan nila na i-express at mapagtibay pa yung pagmamahalan nila through marriage, isa yung malinaw na injustice at inequality. Each individual having freedom to choose whomever they want to love or marry, di ba? Pilitin natin sila na, kunyari, gay, lalaki ka eh. Dapat sa babae ka lang. So parang unfair naman yun. Kayo ba? As part of this, as part of this community, as part of this society, okay lang ba sa inyo na ma-legalize ang same-sex marriage? Kahit na, ayun nga, Katoliko tayo, di ba? Sobrang sensitive ng topic na to eh. Kumbaga, ayaw nang, hindi pwede. Kung I'm not mistaken, kasalanan to eh. Sa religion Sa religion natin eh. Kung kayo ba itatanungin, okay lang ba sa inyo na ma-legalize to? Kasi 2023 na. Like si Pedro, hindi na para kay Maria. Kasi minsan si Pedro ang gusto si Juan. ganun na ngayon di ba? Kasi yung tinanggap nga nila yung LGBT community, why not tanggapin nila yung
same-sex marriage, di ba? Oo. Although hindi naman talaga sa simbahan ikakasal yung mga same-sex marriage, like parang ikakasal sila sa West, ikakasal sila ng mga justice, Civil wedding. civil wedding. Para lang mapatunayan natin na hindi bias yung law natin pagdating sa ganung sitwasyon. Oo. Tsaka sobrang importante nila. Kahit na Kasi iba yung ano part nila, na din sila part ng pa rin society sila ng- natin ngayon. So that's a wrap. Have a great day, everyone. Thank you for watching.